Imagine mo ito, isang araw, binuksan mo yung mobile banking app mo at doon, nakita mo yung numero na matagal mo nang pinapangarap. 100,000 pesos. Hindi 9,800. Hindi 52,000. Buo, 100,000 pesos. Matagal mong pinagtiyagaan yan. Buwan ng sweldo, overtime, baka nagbenta ka pa ng gamit mo sa online. Baka nag-OFW ka ng ilang taon. Baka inayawan mo yung lakad. Inayawan mo yung birthday dinner. Sinabi mo sa sarili mo, ipon muna, ipon muna. At ngayon, nandun na siya. 100,000 pesos. Sa kamay mo na. Ang tanong ko lang sa'yo, ano ang mangyayari dun sa perang yan sa susunod na 12 months? Kasi, base sa datos at base sa napakaraming Pilipinong nakausap ko, mataas ang tsansa na mawala yun. Hindi sa robbery, hindi sa emergency. Mawala kasi hindi mo alam kung ano talaga ang gagawin dun. At yun ang usapan natin ngayon. Gusto ko munang sabihin ito ng malinaw. Hindi mo kasalanan kung hindi mo alam kung saan ilalagay ang 100,000 pesos mo. Kasi nasa Pilipinas ka. At sa Pilipinas, walang nagtuturo sa atin ng ganito sa school. Kung tanungin mo ang karamihan sa ating mga kababayan kung saan dapat ilagay ang 100,000 pesos, blank. Wala. At hindi lang yan ang problema. May dagdag pang sakit sa ulo pag ikaw ay Pilipino na may 100,000 pesos sa bangko. Una, balato ng pamilya. Hindi literal na balato pero pag may nakaalam, bigla may magtatanong, "Uy, pwede bang manghiram? Nag-ipon ka na pala ng ganyan. Pwede bang tulungan mo si kuya sa puhunan? Ikaw na kasi may pera." Pangalawa, makikita ng sarili mong isipan ang lahat ng gusto mong bilhin. Yung laptop na matagal mo nang pinapanood sa Lazada, yung bakasyon sa Boracay na deserved mo naman kasi nagpagod, yung iPhone na investment naman din kasi. At ikatlo, at ito yung pinakadelikado, iisipin mo na sapat na yon, na ang 100,000 pesos ay malaki na pwede ka nang huminto ng ilang buwan, na okay na muna. Kaya napakaraming Pilipino ang nakakaipon ng 100,000 pesos, isang beses, dalawang beses, tatlong beses sa buhay nila, tapos naaabot nila yung 45 o 50 years old nila at parang balik sakit ng ulo. Wala pa ring pangretiro. Wala pa ring safety net. Kasi every time na nakakaabot sila doon sa numero, may naga-absorb. Family, lifestyle, kakulangan ng plano. Ang 100,000 pesos ay hindi finish line. Ito ay starting line. At depende sa desisyon mo, ang 100,000 pesos mo ay maaaring umabot sa tatlong magkakaibang sitwasyon. Unang sitwasyon, gastusin mo. Pwede mong gastusin ang 100,000 pesos mo. Totally valid yun. May mga bagay na worth it talagang bilhin. Pero pag sinabing gastusin, hindi ko tinutukoy yung emergency. Hindi ko tinutukoy yung gamot ng nanay mo o yung sira na bubong ng bahay nyo. Yun, malinaw. May dapat nang gawin. Yung tinutukoy ko ay yung lifestyle spending, yung bakasyon, yung gadget, yung celebration na dahil nakaipon na ako, yung regalo sa buong pamilya kasi oras na para mag-thank you. Wala akong reklamo sa pagpapasaya. Pero isipin mo, kung ginastos mo ang 100,000 pesos sa isang trip, sa isang gadget, sa isang grand family reunion, magkano ang matitira sa'yo pagkatapos? Wala. Zero. Poof! At hindi lang yung pera ang nawala. Nawala rin yung momentum. Yung feeling na, kaya ko palang mag-ipon. Kasi pag nagastos mo yun ng buo, ang utak mo ay nag-reset, parang nagsimula ka ulit mula sa zero, at emotionally, mas mahirap ang second attempt kesa sa first. Kaya, bago ka gumawa ng desisyon na gastusin ng 100,000 pesos mo, isang tanong lang, pagkatapos nito, mas nalalapit na ba ako o mas nalalayo na ako sa financial freedom ko? Kung malayo, hindi yan investment. Yan ay expense. Ikalawang sitwasyon, ilagay sa bangko at kalimutan. Ngayon, yung isa pang common na ginagawa, ilagay sa regular savings account. BPI, BDO, Land Bank, kahit saan. At alam mo ba kung ano ang interest rate ng karamihang savings account dito sa Pilipinas? Mga 0.10% hanggang 0.25% per year. Gaano yun kaliit? Kung nag-iwan ka ng 100,000 pesos sa regular savings account ng isang taon, kumita ka ng 100 hanggang 250 pesos. 100,000 pesos, isang taon, 250 pesos ang kita. Para bang nagpahiram ka ng malaki at binayaran ka ng tinda sa sari-sari store. Pero may mas malaking problema dito. Naririnig mo ang salitang inflation? Yan yung tumataas ang presyo ng lahat. Bigas, kuryente, bahay, gamot. Sa Pilipinas, ang average inflation
ay nasa 3 to 5% bawat taon. Ibig sabihin, ang 100,000 pesos mo ngayon, sa susunod na taon, hindi na siya equivalent ng 100,000 pesos sa purchasing power. Mas mababa na ang hawak mo, kahit pareho ang numero. Kaya, ang pera na nakalagag lang sa bangko, unti-unti itong nababawasan ng halaga. Hindi kasi tumataas ang presyo ng gusto mong bilhin. Tumutubo kasi ang inflation, at ang bangko mo hindi nakakaabot doon. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-iwan sa savings account. Kailangan mo ng emergency fund doon. 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses, hindi tinatouch, laging available. Pero yung sobra, yung 100,000 pesos na lampas na sa emergency fund mo, Ikatlong sitwasyon. Palakasin mo ang pera mo. Ito yung gusto ko talagang pag-usapan. Pag sinabi mong palaguin ang pera, natataot ang maraming Pilipino. Baka manakaw. Baka malugi. Hindi ko alam kung paano. Baka scam. Naiintindihan ko yon. Kasi puno ng scam ang internet. Puno ng sure na investment na biglang mawawala. At dahil doon, nangyari ang kabilang extreme. Wala na ring ginagawa ang maraming tao sa pera nila. Pero ganito ang dapat mong malaman. Hindi kailangang complex ang investment. Hindi kailangang isagawa mo sa stock market ang lahat agad. Hindi kailangang maging expert ka bago magsimula. May 3 lugar na pwede mong gamitin ngayon. Dito sa Pilipinas, para sa 100,000 pesos mo. Lahat legit, lahat regulated ng gobyerno o ng established na institutions. Kung subscriber kita, malamang madaming beses mo na naririnig ang mga ito pero uulit-ulitin ko pa rin. Alam mo, madalas, alam natin ang mga ito pero hindi tayo uma-action kaya walang nangyayari sa buhay natin. Una, Pag-ibig MP2. Kung nagbabayad ka ng Pag-ibig, pwede kang mag-open ng MP2, Special Savings Program nila. Ang historical dividend rate nila, nasa 6% hanggang 7% bawat taon. Guaranteed dividends, backed ng gobyerno. Ang minimum ay 500 pesos lang para magsimula at ang lock-in period ay 5 years. Kung naglagay ka ng 100,000 pesos sa MP2 ngayon, sa loob ng 5 years, pwedeng umabot na yan ng 130,000 pesos hanggang 140,000 pesos. Hindi overnight, hindi magic, pero gumagalaw ang pera mo. Hindi natutulog. Pangalawa, UITFs o mutual funds. UITF means Unit Investment Trust Fund. Pwede kang mag-invest nito sa BPI, BBO, Metrobank at marami pang iba. Sa GCash at Maya, meron na rin. Ang concept ay simple. Hindi ka nag-iisa na nag-i-invest. May fund manager na nag-aasikaso ng portfolio mo. Sila na ang magde-decide kung saan ilalagay ang pondo, whether sa stocks, bonds o money market. Ang minimum nila ay karaniwang 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Hindi guaranteed ang returns dito. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende sa market. Pero historically, ang equity funds sa Pilipinas ay nag-average ng 8% hanggang 12% per year sa long run. Mas mataas kesa savings account, mas liquid kesa MP2. Ibig sabihin ng liquid, pwede mong i-withdraw ang pera mo anytime. Hindi kagaya sa MP2 na nakalock ang pera mo for 5 years. Pero disclaimer lang, hindi ibig sabihin na liquid ang pera mo sa UITF o mutual fund ay ine-encourage kitang mag-withdraw kung di naman kailangan. Lalo na kung palugi ang investment mo. Kasi pwede pa yun makabawi kung iiwan mong naka-invest. Tandaan, ito ay may kaakibat na risk, so pwedeng tumaas o bumaba ang pera mo. Kaya kung kukunin mo na ang pera mo, dapat yung kumita ka na, hindi palugi. Ikatlo, stocks sa PSE, Philippine Stock Exchange. Ito yung pinaka-risky sa tatlo, pero pati naman pinaka-rewarding kung ginagawa mo ng tama. Pwede ka mag-open ng account sa COL Financial, First Metrosec, o 2Trade Asia. Ang minimum nila ay nasa 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos para sa first account. Pero nandito ang caveat at totoo ito. Stocks ay hindi para sa pera na kailangan mo bukas o next year. Ang stocks ay para sa pera na kaya mong hayaang lumago ng 5, 10, 15 taon. Pag ginawa mo yun, pag hindi ka nagpanik sa tuwing bumababa ang market, yung compound interest ay gagawa ng paraan para sa'yo. Kaya ito na yung gusto kong sabihin ng diretso. Yung 100,000 pesos na nasa kamay mo ngayon, hindi lang pera yan. Yan ay choice.
May tatlong pagpipilian ka. Gastusin mo, hayaan mong matulog sa bangko, o hayaan mong magtrabaho ang pera mo para sa'yo. At ang pinakamalaking kasinungalingan na naririnig ng mga Pilipino tungkol sa pera ay ito, para sa mayayaman lang ang investment. Hindi. Hindi na totoo yan sa 2026. Kasi may 500 pesos ka na, pwede ka nang mag-invest sa MP2. May 1,000 pesos ka, may UITF ka na. Ang naghihiwalay sa nagtitipid at sa tunay na yumayaman, hindi ang dami ng pera na nasa simula. Yung alam kung anong gagawin sa simula. Ito yung gusto ko sa'yo. Isipin mo yung 100,000 pesos mo bilang isang empleyado mo. May trabaho siya, may oras siya, mayroon siyang kakayahang gumawa ng bagay para sa'yo habang natutulog ka. Pero pag iniwan mo siya ng walang trabaho, nakatunganga lang, walang direksyon, wala siyang magagawa para sa'yo. Bigyan mo siya ng trabaho. Hindi kailangang ilagay mo lahat sa iisang lugar. Pwede kang mag-split. 30,000 pesos sa emergency fund mo. 40,000 pesos sa MT2. 30,000 pesos sa UITF o sa stocks. Ang importante, may direksyon, may sistema. Tinatawag nila itong paying yourself first. Ibig sabihin, bago mo gastusin ang sweldo mo, bago mo bigyan ng ibang tao, bago pa man lumaki ang listahan ng gusto mo, ikaw muna. Ang kinabukasan mo muna. Okay, concrete steps. Gawin natin ito ng simple. Kung may 100,000 pesos ka na, ito ang pwede mong gawin. Step 1. Tanungin mo ang sarili mo, may emergency fund ka na ba? 3 hanggang 6 na buwan ng monthly expenses mo, nakaset aside, hindi tinatouch, separate account kung pwede. Kung wala ba, dun muna ang unang 30,000 hanggang 50,000 pesos mo. GCash, GSave, Maya Savings, o kahit regular savings account sa bangko, basta separate sa ginagastusan mo. Step 2. Buksan ang Pag-ibig MP2 account. Kung may Pag-ibig ka na, which is required naman pag employed ka, pumunta sa Pag-ibig website o branch, mag-enroll sa MP2. Kahit 500 pesos a month, simulan mo na. Hindi kailamang buo agad. Ang importante, nagsimula ka na. Step 3. Mag-research ng isang UITF na angkop sa'yo. Pumunta sa app ng BPI o BDO, meron silang UITF section. Basahin mo yung fund fact sheet. Pag hindi mo pa rin nauunawaan, magsimula sa money market fund. Pinaka-conservative, pinaka-stable, mababa ang risk. Tapos habang lumalaki ang kaalaman mo, pwede kang mag-explore ng equity funds. Step 4, at itong pinakamahirap, matuto kang magsabing hindi sa tamang sandali. Pag lumaki ang 100,000 pesos mo at biglang may magtatanong ng tulong, hindi ka masamang tao kung hindi ka agad sumasagot. Pwede kang magsabi, nagtatayo pa lang ako ng foundation ko ngayon, pero pag stable na ako, tutulungan kita ng mas epektibo. Hindi pagtanggi yon sa pamilya, yun ay pagiging responsable para sa sarili mo at sa kanila. Gusto ko lang matapos ng ganito. Ang 100,000 pesos ay hindi sagot sa lahat ng financial problems mo. Pero ito ay simula. At kung gaano karaming Pilipino ang hindi naabot ang financial freedom nila, hindi dahil hindi sila nakaipon ng 100,000 pesos. Nakaipon sila maraming beses, pero bawat beses na naabot nila yon, wala silang plano. Kaya naubos, kaya nagsimula ulit. Huwag mong hahayaang maging ikaw yon. Ang desisyon na gagawin mo sa 100,000 pesos mo ngayon, magsasalita yon loob ng 10 hanggang 20 taon. Hindi lang sa bangko, sa retirement mo, sa pag-aaral ng iyong mga anak, sa iyong sariling peace of mind. Hindi ito nangangailangan ng perfect na plano, kailangan mo lang ng first step na tama. At ngayon, alam mo na kung saan magsisimula. Ako si Jose, at ito ang Jose Invests. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa susunod na episode. At i-share mo ito sa isang kaibigan o kapatid na kailangan din marinig ito. Hanggang sa susunod, ingat lagi!